Hello lalabs, inaanyayahan ko kayong pasyalan ang aking mahiwagang kusina, ang mahiwagang kusina ni Mami. Ito ang aking ginagawa. Ako'y nagtatrabaho ng maghapon, tapos pagtapos na yung mga ibang gawain ko, magpe-prepare na ako ng soup. Paglung soup nga naman ay 2 oras o 1.5 oras na papakuluin mo yon in a small fire. Eto, pagkatapos ng magpakulo ka ng ganyan, iiwan mo na siyang nagpapakulo ng kumukulo ng small heat lang siya, about 1/4 lang siya with 2 hours habang ako'y gumagawa ng kung ano-ano, and then balikan ko siya pagkatapos ng aking gawain. Andito naman, balikan ko na naman ang mahiwagang kusina ni Mami, mag-prepare ng mga gulay. Yung gulay, mga lalabs ko, yung gulay ay kailangan ibabad sa tubig with 20 minutes, kahit 20 minutes lang ibabad mo sa tubig at lagyan mo siya ng asin. Pag nalagyan mo siya ng asin, ayon, ihanguin na. Ito nga lalabs, ang lulutuin natin ngayong hapon na to ay ito, spy ribs, steam spy ribs. Alam nyo ba na ang karamihan sa mga Chinese ay mga steam ang ginugusto? Sabi kasi nila, mas healthy yung mga steam is just like steam fish, steam spy ribs, steam chicken meat na yung mga na-marinate. Ayan yung lulutuin natin ay steam spy ribs na marinate with dried olive seed. Seed ba yun, yung maitim na mabango siya? Yan ang gustong-gusto ng amo ko. At syempre, lagyan na ng mga seasoning is just like light soy sauce, some sugar, some pepper, yung alam mong pwedeng pang basta ang main ingredients niya pag nag-marinate tayo ay light soy sauce, diba? Ayan, ganyan lang guys ang pagluluto dito sa abroad. Tignan nyo, ganyan lang talaga. Hindi sapat yung iisang kalan lang. Kaya sa akin, 3 kalan habang nagluluto ka ng soup, nagpapakulo ka ng soup. Pero yan is short soup lang siya. Ito na yung in-steam natin. You steam the spy ribs with about 20 minutes. Pero kung may oras ka, hayaan mo lang siyang kumulo dyan dahil yung sauce niya ay masarap. Pwede ring 30 minutes, ganun. Automatic na maluluto na yan. Siguradong luto na yan. Ganyan lang guys. Tignan nyo, habang pag nasa kusina ka talaga, dire-diretso yan na kilos mo talaga. Pero bago ka humarap sa kusina ay nakahanda ng lahat-lahat, hanggang sa bawang, hanggang sa mga ilagay mo. So kailangan din i-alert, i-check mo yung rice mo. Baka naman hindi mo napindot, baka nakalimutan mong ipindot, kaya i-check natin yung mga gawain natin, ganyan. Kailangan talaga yung naka-presence of mind. Tignan nyo si Mami siya yung pag nagluluto, kailangan ng 3 kalan. Ayan siya, iba yung nag-i-steam, nagpa-fry, tapos yung isang kalan naman nagpapakulo ng soup siya. Ayan, ganyan siya, guys. Ang iluluto ni Mami nakikita nyo ba yung ketchup na yon? Yung ketchup na yon ay magluluto si Mami ng egg with tomato. Yung tomato, lalagyan ko ng sugar, at ng mga para siya ay maalinamnam at namis na sweet siya, na masarap siya. Ayan, ganyan ang pagkilos dito sa abroad. Parang kunwari busy, magdut-dut, magtili-telepono. Ito guys, ay ginawa ko lang to para sa hint ng mga gustong mag-abroad.
mga gustong pumunta ng abroad na ganito ang gagawin. Kailangan at least alam nyo yung mga gagawin nyo para naman pagdating nyo, pagharap nyo sa amo nyo, at least alam nyo, may palaisipan kayo na ganito pala ang kailangan gawin, di ba? Kaya alam kong nakakatulong itong pagkwento ni Mami Shine sa inyo na sa mga tao, sa mga anak diyan sa Pilipinas na gustong mag-abroad, ganito at ganito ang karamihang ginagawa ng mga trabaho dito sa abroad. Maswerte-swerte ka na, anak, kung ang amo mo ay simpleng amo lang. Gaya nitong amo ko na to, kung ano yung lulutuin ko, siya ang kakainin. Yun ang kakainin kung ano yung ibibigay kong pagkain nila. Yun ang kakainin. One more thing, mga anak diyan sa mga magbabalak mag-abroad dito sa Hong Kong. One more thing is talagang hindi gaya ng Pilipinas na isang ulam ay okay na. Dito sa mga Chinese, simple na yung basta may soup. Kasi yung soup, ginagawa nilang tubig, yun ang iniinom nila. Umiinom sila ng soup bago sila kakain ng kanin. After kain na naman ng kanin, iinom na naman sila ng soup. Ganyan yung style ng karamihang mga Chinese. So, meaning to say, isang soup ang lulutuin mo, ang ihahanda mo talaga sa napakasimpleng pagkain ng mga Chinese. Isang soup, kailangan may soup, may vegetable, may fish. If not fish, kasi yung mga amo ko hindi sila nag-fish kaya itlog. If not omelette, kung yung mga kailangan parang side dish ba na pang parami sa kanilang kakainin. So, 'di ba, may soup na tayo, may vegetable na tayo, tapos may omelette na tayo, may omelette egg na tayo. Ay, hindi pala omelette 'yan. Sorry. May tomato with egg na tayo, o 'di ba? So na, tapos may steam spare ribs na tayo. Nakita nyo naman yung in-steam ni Mami, 'di ba, na steam spare ribs. So soup, may steam spare ribs, tapos tomato with egg, and then we can say dahil yung mga meron na, 'di ba? So kailangan na naman na isipin mo kung ano yung i-prepare mo sa mga linuto mo, 'di ba? Kasi yung itlog is red, 'di ba? Yung egg with tomato is red, 'di ba? Can you imagine, guys? Yung egg with tomato is red. So yung steam natin, 'di ba? Yung in-steam nating spare ribs is brown. O, 'di ba? May dalawang kulay na. Tapos yung soup natin, kung ano man lang yung soup, baka walang kulay o ano. So kailangan ang vegetable, kulang pa tayo ng vegetable. Yung vegetable mo ay kailangan leafy vegetable na, 'di ba? Ma-imagine nyo, guys, ba kung ano ang itsura ng table pag binigay nyo, pag pinakain nyo yung mga amo nyo. Isipin nyo, imagine nyo kung ano ang itsura ng mesa nila. Para sa ganon, kahit hindi man masarap-sarap yung mga linuto, at least, parang masarap na pag nakita nila yung table na colorful siya, di ba? Yan naman ang sikreto talaga Pag ganon, pag napakain mo na sila, ganyan, maghugas na ng mga bowl at at ipatuyuin na. One thing more, guys, dito sa abroad, hindi gaya dyan sa atin, karamihan dyan sa atin na yung foam ay iisa lang, di ba? Pero dito sa abroad, karamihan, at hindi ko alam kung lahat ng amo, dahil sa amo ko talaga ay ganito. Yung foam is dalawa. Yung isang foam ay kailangan yung mga pang sakap, mugs, baso, yung mga ganun, yung mga hindi siya nagamit sa pagkain, hindi siya ma-oil. Tapos yung isa namang foam ay gagamitin mo sa mga bowl,
sa mga book, sa mga ano pa man na panglinis-linis diyan. Kaya dalawa ang sinasabi kong gamitin yung foam. Kaya 'pag nakakita kayo sa amo niyo ng bakit dalawa itong foam, kaya maisip niyo yung sinabi ni Mommy Shine na, dalawa 'to dahil ito ay pang sa bowl, pang sa plate at yung isang foam ay pang sa glass, baso, mugs, yung mga hindi malalanit na pang sa iniinom. Sana guys may natutunan kayo sa pinagsasabi-sabi ni Mommy dito. Ganyan guys, 'pag na-rinse niyo ng ganyan, 'di ba? 'Pag na hugasan ng ganyan, yung 'pag nasabon na, di itaktak niyo siya. Lahat ng bahay dito sa abroad ay may rinsan na may paglalagyan para i-rinse siya. Pagkatapos mong mailagay sa mahugasan yung mga pinagkainan nila, 'di ba nauna, one thing more guys, nauna yung baso, pangalawa yung mga bowl, pangatlo yung mga plate, tapos siyempre huliin natin yung mga pinaglutuan natin dahil yun ay may oil siya. O kaya tapos na yan, tapos nang nalinisan ka dahil habang sila'y kumakain, ikaw naman ay naglilinis ng mga pinaglutuan. At guys, dito sa abroad, kailangan malinis-linis ang kusina bago mo iwan na. Kailangan malinis ang dito sa may lababo bago mo iwan. And one thing more, pag nagpatuyo ka, yung pagpapatuyo mo, baka naman iniisip mo bakit kaya ganito to, sabihin mo ganun, bakit ang daming mga towel dito. Meron kasi guys, meron na naman hiwalay yung pagpatuyo ng mga baso, ng mga mugs, ng mga yung mga pangtap na yan. At iba na naman yung towel na pang sa bowl, pang sa plato at pang sa mga iba pang pinagkainan na nailapag mo siya doon sa mesa. At yung isa naman ay pagpatuyo ng mga pinaglutuan mo. Sana guys, na-gets nyo yung pinagsasabi ko para naman sa ganon ay magkaroon kayo ng idea pagpasok nyo sa magiging amo nyo, sa mga employer nyo ay makikita nyong bakit kung ano ang gamit uh, ng mga bagay-bagay na nakasabit dyan o ano. And one thing more guys, linisin ng maigi yung exhaust fan, even just once a week, ganun, kasi mangangamoy po yan. And every day, every time, every night after dinner, kailangan yung i-mop yung floor. Bakit nga ba guys? Dahil yung floor ay mamantika siya. Kaya kailangan every time na nagluto kayo, i-mop nyo yung floor. Baka naman madulas yung amo. Sa ating mga Pilipino ay nasa puso yung pagtatrabaho, di ba? Kaya gustong-gusto tayo ng mga ibang mga bansa dahil sa gawain yan. Tayong mga Pilipino ay malilinis, mababait at maayos kumilos, maayos maggawa. Kaya bitbitin natin yung gawain ng Pilipinong hindi siya shortcut na pagtatrabaho. Magtrabaho ng nasa puso, magtrabahong masaya, upang sa ganun ay hindi mo namamalayan matatapos na pala ang kontrata. Ayan guys, sana naman ay may napulot kayong aral, sana naman ay may naiwan sa inyong palaisipan sa mga lahat ng gustong mag-abroad dyan. Ganito ang mga trabaho dito sa abroad, kaya huwag kayong matakot. Challenge yan, huwag kayong matakot na pagtrabaho dito sa abroad, dahil kung tutuusin naman, kung napunta ka lang sa magandang okay na amo ay talagang mas mahirap ang trabaho sa Pilipinas kesa abroad. Ayan lamang guys ang aking tips sa inyo. Sana ay may natutunan kayo at sana ay
panuorin nyo ito. Panuorin nyo ang mga more uploaded pa ni Mami para may mga palaisipan kayo, at kung nagustuhan nyo, mag-react naman dyan, mag-react at mag-comment, i-share naman kung gusto nyo, kung nasa puso nyo, gusto nyo i-share, ay maraming salamat. Ito pong muli, ito si Mami Shine, nagmamahal at concern sa lahat ng mga gustong mag-abroad dyan na I will give you more and more tips po sa pag-a-abroad. Maraming salamat guys. Maraming salamat sa panunood sa aking video. I love you all and God bless sa lahat ng mga OFW, sa lahat ng bayaning Pilipino. Mabuhay kayo at kailangan magtiis-tiis, and kailangan din namang mag-ingat sa mga trabaho. At lagi ko kayong ipinagdadasal sa lahat ng mga OFW na maging matatag sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras, ano man yung mga bagay na kailangan nating ipaglaban, kailangan nating mga tuwiran din. Huwag yung basta na lang titigil. Kung hindi naman masyado gipit o ano, kailangan huwag nang umangal pa. Kung konting bagay din lang, hayaan na lang natin. O ayan, nakita nyo yung pagpunas ni Mami, ang daming hinahawakan, di ba? Ayan, ganyan. Ang mga pinagsasabi ni Mami ay hindi man nasusot sa mga actions, pero at least I know na may naiwan sa inyong isipan. May naiwan sa inyong isipan na kung ano-ano ang pinaggagawa ng mga mama nyo dito sa abroad. Here is Mami Shine again. Thank you for watching. I love you all guys. Here is Mami Shine. Happy to serve you. Happy na nag-video para sa inyo at para sa inyong kaalaman. Marami pang tips na ibibigay sa inyo ni Mami tungkol sa mga OFW. Pwede na rin yung mga pangrelasyon, mga tips ni Mami. Thank you. At ito, hindi pa tapos ang video. Maraming salamat. Here is Mami. Mami Shine loves you so much. I love you all guys. Bye-bye. God bless and see you on my next one. Inaasahan kong subaybayan nyo ang aking vlogs, ang aking videos, ang aking channel, ang Mami's channel, ang Mami's Facebook. Okay guys, I love you all. Bye-bye. Magkita-kita muli tayo hanggang sa muli sa next na upload ni Mami. Thank you sa pagsuporta nyo, sa lahat ng binigay nyo sa akin, binigay nyo kay Mami na pagsuporta. Maraming salamat at sana'y huwag kayong magsasawa sa aking mga uploaded video, at alam kong nandyan kayo palagi na nagmamasid, na nanonood, na sumusuporta kay Mami Shine. Thank you mga anak. I love you all. And see you on my next video. Bye-bye. Hanapin ang madali. Ang hanapin mo ano yung tamang proseso na kailangan mong daanan para maging successful ka. Walang shortcut kasi hindi success ang lalapit sa'yo. If you want it, you have to work for it. Ang tagumpay ay nakakamit sa pamamagitan ng dedikasyon, pagsusumikap at pagtsatsaga. It may not be an easy journey, pero tandaan mo, lahat ng pagsusumikap mo at pagsasakripisyo mo ngayon ay worth it lahat sa dulo. Huwag kang sumuko dahil makakamit mo rin yung mga pangarap mo. God bless you. Hanapin ang madali. Ang hanapin mo ano yung tamang proseso na kailangan mong daanan para maging successful ka. Walang shortcut kasi hindi success ang lalapit sa'yo. If you want it, you have to work for it.
Ang tagumpay ay nakakamit sa pamamagitan ng dedikasyon, pagsusumikap at pagtsatsaga. It may not be an easy journey, pero tandaan mo, lahat ng pagsusumikap mo at pagsasakripisyo mo ngayon ay worth it lahat sa dulo. Huwag kang sumuko dahil makakamit mo rin yung mga pangarap mo. God bless you. Tip for you today, huwag mong hanapin ang madali.